umaga po sa ating lahat. At alam ko po naman na masaya po tayo lahat sa bago ito. Dahil na ito po tayo tahanan na inihanap sa ating mga inaanya po po mamaya ng bawat sana makitayo at tayo pitara ko sa gawa. Masaya po ba tayo lahat sa umagang ito? Batiin naman natin ang isang malakas na Happy Father's Day sa ating mga tatay na hanggang sakripisyo sa nilang mga buhay para sa mga pamilya. At hindi sa lahat, ang Diyos na banal na nagiging sa atin ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Amen! 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 Before we start ang inyong manalangin, dakilang Diyos na banal na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Sa kadalaman na patuloy mo paggabi sa amin na lagi mo maging sinasama sa aming buhay. Lord, this morning, we offer to you our life, O Lord God. Na kayo po maging silbing inspirasyon ng aming buhay. Samahan mo kami, O Lord, sa gawa ito na ikaw ang aming maitaas sa amin ito, Lord God. Thank you for this wonderful day. In Jesus, we praise God. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Our fourth worship for today, mga awit, chapter 67, verse 5 to 6. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Nagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Amen. Hallelujah! Araw-araw kagalakan,
Lord, kapadangin ka sa Lord God. Thank you, Lord, this morning, O Lord God. Ang iyong presensya, O Lord God, sa kalagitnaan ito, O Lord God. Ramdam namin ang iyong presensya, O Lord God. O Lord God. Thank you, Lord, na maraming, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa magandang panahon, sa magandang araw, sa mga O Lord God. Pati niyo po, O Lord God, sa mga kapatiran na narito, sa mga kapatiran na nakakapakinig sa mga konti, O Lord God. Sipuin niyo ang kanilang mga puso, O Lord God, sa kanilang mga isip. Minsan dumarang kami sa may struggle sa aming buhay, O Lord God. Nawa, Lord, pinapaubaya po namin sa iyong lahat. Ang aming mga kahilingan, ang lahat ng mga bagay na karumihan sa aming Lord, makalimis. Thank you na maraming, Lord God. Jesus, praise you. Amen. Amen. Moving on, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
Father, we praise you, O Lord. We thank you. We glorify your name. Truly, Lord, you are worthy, O God. Karapat dapat kang purihin, sambahin, itaas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Sa oras na ito, patuloy kami sa iyong lumalapit, Panginoon. Sa aming panambahan, tanggapin ninyo ang panalangin, ang mga pasasalamat ng iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang tumugon sa bawat panalangin, sa bawat pangangailangan, sa bawat, O Diyos, hiling, Panginoon, at daing ng iyong mga anak. Patuloy pong maging bukas ang iyong tainga, O Lord. Ang iyong mahabang kamay ang idakos sa lugar na ito. Hipuin niyo po ang bawat isa, O Diyos. Lalabas kami, Panginoon, pinagpala. Lalabas kami, Panginoon, pinalakas mo, O Diyos. Lalabas kami matatag, Panginoon. Kaya ang si Jesus ang may taas sa aming kalagitnaan. Ang banal na Espiritu ay kumilos, magbukas sa aming mga mata, maghipo sa aming mga puso. O Lord, we glorify their midst. Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin na yung salita ay may pangaral sa dako na ito ng malaya, makapangyarihan, at totoo, O Diyos. Itago ninyo ang iyong lingkod sa krus ng Kalbaryo, at tanging si Kristo Jesus lamang ang bayaran. Sa pangalan ko ni Jesus, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Please all stand. The reading of the scripture. Our scripture reading for today was taken from Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Through the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against the house. It won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. This is the word of our God. Amen. Salamat po. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Sa mga nanay, binabati ko po kayo. Happy Father's Day. Ay, happy Father's Day. Sa mga naitay, nanay na, tatay pa, congratulations. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa ay patuloy kayong palakasin ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. Bawat isa po sa atin ay builder. Lahat po tayo ay may binibuild. Actually, tayo po ay resulta ng mga desisyon na ginawa natin noon. Patuloy tayong nag-build ng buhay natin, ng kinabukasan. Sa umaga ito, nagpapatuloy po tayo sa series on the parables of Jesus. At tayo po ay nasa pangatlong series. Nasa pangatlong series tayo. Saan tayo meron? Hello. Nakayelo tayo. Hello. Yan. Okay. Itong parables na ito ay napaka-common, no? Maaring alam ng bawat isa. Sa
sa ating pagtalakay sa parable na ito, dalahin ko na kahit very familiar na sa inyo ay maging bukas pa rin kayo sa maaring ituro ng Banal na Espiritu sa atin. No? Sapagkat all the Scriptures ay breath of God, inspired ng Panginoon for our teachings, no? For correction, for training, at nawa ay katagpuin tayo ng Panginoon. Minsan pa, balikan natin yung binasa kanina, at basahin ko lamang yung verse 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Okay. Alam niyo po yung pagtatayo ng bahay, bagamat ngayon ay moderno na. Noong mga unang panahon, no, kailangan humanap ng isang lugar na kung saan ay merong magandang pundasyon o merong bato sa ilalim. Alam niyo po sa atin, sa Pilipinas, kaya yan napakaraming mga building ay dahil sa pag-aaral na ito ay ang ilalim nito ay adobe. Okay? At magandang tayuan. At ang ortigas ay medyo mas matigas. Mas matigas ang ortigas. Mas marami doon ang batong buhay. Ortigas, matigas. At napaka-importante yan, lalo na nung unang panahon. Pero ngayon, dahil sa dumarami at napakamasumuri ng Pilipino na humayo sila at magpakarami, maraming mga palaisdaan o maraming kabukiran ang nagiging subdivision. No? Wala naman akong sasabihin kung sino yung mahilig magawa mag-convert. Pero one time, yung kapatid ng kaibigan ko ay humingi ng tulong na i-supervise ko yung pagpapatayo ng kanilang bahay. At yung nakabili sila ng lupa sa Malolos, nakakuha ng loan sa government, no? Sa GSIS kasi government employee yung babae, yung kapatid ng kaibigan ko, yung ate niya. Tapos ang nag-design ay kaibigan din namin, kaklase ko rin, no? Magkaklase kami ng high school, architect. Pero nung naaprubahan na yung loan, papunta na sila sa US. So, nakiusap itong kaibigan ko na, Pastor, pwede ba itong mag-supervise? Dahil alam naman niya na kahit pa paano ay meron akong background doon sa pagbuhit, no, ng plano. Sige, tignan natin. Ngayon yung lugar na pagtatayuan ay sa Malolos. Siguro kung kayo taga Bulacan, o taga Pampanga, medyo alam niyo na yung Malolos, karamihan ng lupa dyan ay lupang sakahan o sakahin. So, nung hinuhukay na namin, sinundan ko yung plano, nasa 1.2 na yung hinuhukay namin, tapos hanggang umabot na kami ng 2 metro, ay putik pa rin. So, sinabi ko doon sa kaibigan ko, bro, itong lupa na ito ay masyadong malambot. No? Pagka tinayuan natin ito, 2-story, pagka dumating ang araw, maaring pagka mayroong bumigay dyan, kasi halimbawa, no, apat na tulos, 4 na paa ng polo, no?
Siguro bagay nga ito dahil araw ngayon ng mga tatay. Ang mga tatay ay sinasabing haligi ng tahanan. Alam niyo po, kahit matibay ang haligi, pagka mali ang pundasyon at malambot ang lupa, lulubog pa rin. So sabi ko sa kanya, bro, yung lupa, napakalambot, no? Habang umungkay ka, may putik pa rin. So I suggested doon sa architect, ang gawin natin ay maglagay tayo ng puting tie-beam. Ano yung puting tie-beam? Ito yung biga na wala sa taas, kundi na sa ibaba. Yung lahat ng paa, o lahat ng column, o lahat ng ay pagkakabitin. Para pag lumubog, sabay-sabay na lulubog. Kaya kung makakita kayo ng bahay na mayroong crack, ang ibig sabihin nyo, maaaring yung isang parte ay lumubog. Naglalaban na, may crack. So, napaka-importante yun dahil pagka hindi maayos yung pinaglalagyan ng pundasyon, ay maaaring masira yung bahay. Maaaring magkakrak at pagkatapos magkakrak, ito ay masira. No? Katulad nung sinabi riyan na yung house that built on sand ay madaling masira sa panahon ng bagyo. At minsan pa, inulit yon sa Luke 6:46-49. No? At ang emphasis daw sa Luke 6, may kita natin sa 49, but the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built his house. Yun na naman, no? Yung putting into practice yung word. So, bilang mga alagad, ang mga tunay na alagad ay mga tagasunod ni Kristo who build their lives sa pagsunod sa ating Panginoon. True disciples build their lives on obedience to Christ. Obedience. Bakit po? Sabi ron, wise man builds on the rock, foolish man builds on sand. Wise man builds on the rock. No? The one who hears it of ways is like a builder who dug deep and laid a foundation. Okay? So, napaka-importante yun, no? Napaka-importante na hindi lamang tayo magtayo, kundi papaano tayo magtayo. Bilang mananampalataya, tayo po ay nagbibuild tayo ng buhay. Binibuild natin yung buhay natin. Tayo po ay summation o summary ng mga past decisions natin, past action na ginawa natin. So, hearing without obedience leads to collapse. Obedience builds stability. Wala naman sigurong tao na aayaw sa maging stable. No? Stability. Napaka-importante yan. Hindi lang yung pasad o hindi lang yung maganda ka sa labas, no? Kundi ano ka sa kalooban mo. Ganun ang pagkatao natin. Ganun din naman sa bahay na ating tinatayo. Napaka-importante na hindi lang maganda at magara ang pagkatapos, pero napakainam kung ito ay matibay. No? At hindi lang matibay, kundi maganda ang kinatatayuan. So yung context nito po, nung ito po ay tinuro ni Jesus Christ, no? Sorry. Okay. Nung tinuro ito ni Jesus Christ, no? Ito po ay pagkatapos nung maibahagi niya yung Sermon on the Mount. Now, yung Sermon on the Mount, ito po ang pinakamahaba na recorded na pagtuturo ng Panginoong Jesus nung siya po ay nasa lupa, no? At doon sa kanyang closing, doon sa chapter 7 ng Matthew, makikita natin doon yung pagbabahagi ni Jesus Christ na sa buhay, merong daan na narrow, merong wide gate. Pagka pumasok ka doon sa narrow gate, bagamat ito'y masikip, pero ito naman ay sigurado. Doon sa wide gate, marami ang papasok, marami ang pumupunta,
subalit ito ay papunta sa kapahamakan. At ganoon din, no? Merong true and false prophets. Merong tamang pagtuturo, merong maling pagtuturo. At meron ding totoong mga alagad at magkakaroon din ng mga false disciples. No? At yun na nga yung pinakahuli. Merong wise at merong foolish builders. No? So ano pa yung makikita natin? Okay? Sa Luke 6:46 to 49, ang emphasize po dyan ay obedience. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? No? Napaka-importante yun. Yung climax po ng parable is hearing Jesus' words is not enough. Hindi lamang naririnig po natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang naaaral natin ang salita ng Diyos. Obedience is the foundation of life. Napaka-importante ho ng obedience. No? Kasi kahit na magbigay tayo ng warning, no? Kahit magbigay ng warning ng mga tao na nagmamahal sa iyo, kung hindi mo naman susundin, ay baliwala rin. Napaka-importante yun sa mga tatay. Maaaring nagbibigay kayo ng payo sa inyong mga anak. Subalit kung yung mga anak ay hindi rin naman susunod, maaaring ito ay magdala ng kapahamakan. Kaya hindi lang kaalaman hindi lang padamihan ng alam, kundi pagsunod ang issue ng pagiging alagad. It's about obedience. So, hearing the word is not enough. Sabi sa salita ng Diyos, sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. Do what it says. Huwag ka lamang makinig, gawin mo. Huwag ka lamang makinig, gawin mo. Napaka-importante yan kahit sa ordinaryong buhay ho natin. Maaring alam natin na pinagbawalan tayo ng doktor, no? Sinabihan tayo ng kung ano. Pero dahil mas magaling ka sa kanya, hindi mo siya sinunod. Ngayon kung tumaas man yung glyceride mo o sugar mo, ginawa ni doktor yung kanyang trabaho. Pero ikaw, na nasarapan ay hindi mo ginampanan yung pinagagawa ng doktor. At ganoon din po sa atin, mga kapatid. Kahit saan alam natin na tayo po ay namumuhay sa prinsipyo ng sowing and reaping. No? Nagtatanim tayo at umaani. Sa maraming kaparaanan, sa lahat ng buhay, ito po ay importante. Hindi lamang yan sa pagkakaloob ng salapi, kundi pagkakaloob mo ng oras, pagkakaloob ng buhay mo. Saan mo inilalagay yung time mo, saan mo inilalagay yung attention mo, eventually, iyan ay magbubunga. No? Saan mo inilalagay yung youth mo o yung lakas mo, eventually, iyan yung magbubunga sa iyo. Wala naman sigurong tumugtog kanina na naisipan lang nila na naisip sila kanina ay, gusto kong tumugtog pero hindi sila nag-prepare. May ginawa. Kaya nakatugtog ng maayos. No? Mayroong preparation sa buhay. No? So, makikita rin natin, faith must believe, not just to profess. Hindi lang siya binibigkas, siya ay kinakabuhay. Na kung alam natin na ang susi ng pagtatagumpay ay pagsunod sa Panginoon, kahit alam natin yon, ngunit hindi natin ginagawa, huwag tayong umasa ng pananagumpay. Doon sa Biblia, may kita natin na predictable ang victory. Sa book of Joshua, may kita natin doon, no? Predictable ang victory. Sabi ni God, gawin mo ito, magtatagumpay ka. So, baliktarin mo yun, huwag mong gawin ito, kalunan ka. Pero
ba? Sa Joshua chapter 1, pagka inaral po natin yon, makikita natin clear yung instruction ng Panginoon. Gawin mo ito. Para ka makapunta sa pupuntahan mo, apakan mo. At ibibigay ko sa iyo ang lahat mong maapakan. No? Joshua 1. Oh, mag-meditate ka sa Word of God day and night. I-meditate mo yung Word of God day and night. Bakit ka mag-meditate? So that you may be careful to do everything written on it. Magiging careful ka na gawin yung pinagagawa ng Diyos dahil yun ang inilalagay mo sa iyong kaisipan. Siyempre, pag ibang inilalagay mong content sa iyong kaisipan, mas malamang yun ang lalabas. No? Kunyari, ang laging content ay pagluluto, ay baka mahusay ka magluto. No? O sayaw, no? Baka mamaya ay sumasayaw ka na. Pero paano pag iba yung content na pinoconsume natin? Paano yun lalabas sa ating buhay? May epekto yun. Yung Word of God should be consumed para ito ay maisagawa. Hindi lamang para masabi mo, magaling ako, may mas alam ako sa iyo. No? Hindi naman yung pagtatalo eh. Pamumuhay. Bakit? Darating ang araw, haharap tayo sa Diyos. Hindi tayo haharap sa Diyos in comparison with other people. Tayo haharap sa Diyos as this. Kung sino tayo. Whether tayo ay makakatanggap ng reward, iyon ay nakadepende kung paano tayo namuhay. Now, remember, dalawa po yung pagharap sa Diyos. No? Merong pagharap sa Diyos upang bilang mananampalataya, lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos, titingnan ng Panginoon, daraan lahat sa apoy yung ating pamumuhay, yung lahat ng ating ginawa. And then, darating ang panahon kung ano ang ilalagay ng Panginoon na reward sa atin. May reward. Okay? Now, sa believers, ang pinag-uusapan doon ay yung reward or walang reward. Sa bawat tao, sa pagkatapos, no, sa white throne judgment, doon sa muling pagkabuhay na lahat nung nasa dagat, nakalibing sa lupa, maging nasa impyerno, o nasa Hades, ay ititipunin, yun naman ay yung sino ang ilalagay doon sa dagat-dagatang apoy, no, sa lake of fire. So magkaiba yun mga kapatid, no? Sa nawa ay nauunawaan po natin. Pagka hindi ay mamaya kausapin niyo ako kasi medyo mahaba yun. Kung gusto niyo, pwede ko rin naman, no? Turo. Basta wag lang kayo magutom. Anyway, mga kapatid, hearing the word is not enough. Hearing the word is not enough. Pangalawa, let us build on the rock. At yung rock equals obedience. Building on the rock means obedience. The wise builders digs deep and lays a foundation. Obedience anchors life in Christ. Okay? Napaka-importante po yun. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Sino ang Diyos natin? Ang Diyos natin yung fortress. Ang Diyos natin ay deliverer. At sabi doon, no one can lay any foundation other than the one already laid. Sino? Si Jesus Christ. Hindi po yung ating sarili. Hindi po ito ang foundation natin. Hindi ako ang foundation. Hindi po kung sino man ang foundation. It's only Jesus. Amen. Jesus lamang ang ating foundation. Bakit? Siya lamang yung tagapagligtas natin. No? At magiging stable lamang tayo sa ating buhay pagka alam natin ang salita ng Diyos. At ganun po yun. Napakahirap pagka hindi mo natin alam ang pinatatayuan natin. Meron tayong mga assurances as a believer. As a believer, pag ikay nanampalataya sa Panginoon, you have the assurance of salvation. No? Sabi sa 1 John 5:11 and 12, sinusulat ko ito sa inyo para malaman ninyo
na kayo ay may buhay na walang hanggan. Lahat ng mananampalataya sa Panginoon, lahat na nagtiwala sa Panginoon, na siya ang Panginoon tagapagligtas, may buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, hindi yun mag-i-start pag tayo ay namatay. Nag-start ang buhay na walang hanggan nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nung tayo po ay naligtas. Pangalawa, as a believers, we have assurance of victory. Ano yung assurance of victory? No temptation that comes upon us which is not common and duman. No? Which lahat ng temptation ay pare-parehas lang sa atin. No? Lust of the flesh, pride of life, and the lust of the eyes. Yung nais na magyabang, no? That's part. Ang sabi doon, in times of temptation, God will provide a way of escape. Paano natin yung yung obedience? Ganito mga kapatid, sa panahon na tayo ay itetempt, God will provide a way of escape. Anong parte mo ron? Ang parte mo ron, kung mag-escape ka. Saan ka tatakbo? Ganda! Ako ba ay tatakbo pasulok? O ako ay tatakbo patalikod? You have a choice. Diba? Obedience. Si Joseph, tumakbo siya palayo sa asawa ni Potiphar. Okay? Hindi natin pwede sa, time of temptation, di ba? Time of temptation. Lord, alisin mo ko rito. Hindi ka alisin ng Panginoon. Ikaw ang alis. Amen. Ikaw ang katoliko. Amen. 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 Ikaw, tayo yung mag-obey. Let us practice it. Bakit po? Kasi storms reveal the foundation. Rain, floods, and winds test every house. The obedient stand firm, the disobedient collapse. Ano ba yung mga storm sa buhay? Merong storm sa buhay, testing of faith. Ano yung testing of faith? Katulad ni Job. Tinest na faith, no? Bilang mananampalataya, yung test ay nagtuturo sa atin to build our faith. It's a faith building. Second, it's purification. Third, it's learning. Natututo tayo. Natututo tayong sumunod. No? Ano yung mga storms or testing ng ating faith? Ito yung mga masasabi natin unexpected diagnosis. Pumunta tayo sa doktor. No? Akala natin napakalakas natin, lakas ng pakiramdam natin. At di natin alam na maaaring meron tayong illness, chronic pain, medical crisis. No? Nangyayari yun. Okay, ang tanong, paano ka tatayo? O may mga pagkakataon sa buhay mananampalataya, lalo na sa mga lingkod, you will experience dryness. Yung seasons of silence, as if malayo o wala ang Diyos. At naglilingkod ka. O galing ka sa victory. Pinagpala ka ng Diyos. Tapos mababangga ka sa sitwasyon na para bang wala ang Diyos. Para bang napakalayo ang Diyos. Para bang hindi ko marinig ang Diyos. Na-experience yun ni Elijah. Kailan niya na-experience na napakalayo ang Diyos o hindi niya marinig ang Diyos? Sa panahon na siya ay nagwagi laban sa mga false prophets. You see? That's spiritual dryness or seasons of silence. No? At maaaring ilan sa atin ay nakaka-experience yun. Feeling as though ang layo ng Diyos o para bang yung panalangin ko ay walang direction o parang napakahirap magdasal. Na-experience ko ba yun? Gagaling mo sa nag-serve ka sa Lord, tapos pagka-uwi mo, parang
understand. And that's part of testing. Tinetest yung faith natin. And some experience financial ruin. Nawalan ng trabaho, nagkautang, nagkaroon ng biglaang problema sa pamilya, and then suddenly nagkaroon ng economic hardship. At sa Pilipinas, di ba? Ang pag-aaral nga nila middle class. Ito middle class, hindi ito yung nasa poverty line. Ang middle class is one hospital away from poverty. Ang middle class. Sa atin, sa Pilipinas. Dahil ang isang hospital ay maaaring kumain ng 10 taon mong ipon. Isang linggong hospitalization ay maaaring kainin ang pinag-ipunan mo ng 10 taon. Isang buwan maaaring mawala yung bahay mo at lupang pinatayo. Yung bahay lang na pinatayo at lupang binili. Nangyayari yun. Nangyayari. And that is testing of faith. O maaaring mabago yung plano mo. No? Maaaring nagpaplano kang maging Henry C. Magpapatayo lang yung sari-sari store. Tapos napakabait mo, may nangutang, ibabalik ko sa iyo sa isang buwan. Tapos, isang taon na, wala pa rin. Ang problema pa, binlak ka. Second, there are storms of disobedience. Merong bagyo ng disobedience. Unlike tests of faith, these are consequences. Now, may mga consequences na dala dahil tayo ay nagkaroon ng poor choice. Okay? Dahil mali yung ating pagpili. Hindi ko sinasabing mali yung binoto nyo, mali yung pagpili. No? Pagka nagkamali ang pinili o nag-disobey, there will be wasted opportunities. Opportunities ay nawe-waste. No? May mga pagkakataon na emotionally, physically, nagkakaroon ng fallout. At yung mga process ng mga decision making natin, maaaring magkaroon ng consequences. Yung series of disobedience, dahil gusto mong mapansin ka nung sino man, ang i-disobey mo si God, akala mo, dinidestroy mo yung tao, hindi mo alam, dinidestroy mo sarili. O magkakaroon ng relational strife, broken relationship, broken marriages, lost friendship, di ba? Yung pagkakahiwalay ng pamilya, nagtalo dahil sa basketball. Mga pastor, hindi kayo yun. O sa kulay, green ba o red? Strange relationship. And there are times merong personal pride or selfishness. Or vices na inaalaw natin. And then there are times na yung bagyo ay warfare, spiritual warfare. The enemy prowls like a roaring lion, seeking kung sino ang kanyang sisilain, ide-devour. No? These storms are opposition faces direct or active dahil tayo ay actively following kay Christ. Na habang ikaw ay lumalago, gusto ng kaaway na ikaw ay maging bansot. Ayaw ng kaaway na maging effective ka. Now remember, sabi ni Jesus Christ, ang kanyang mga followers, sabi ni Jesus Christ, ito sabi ni Jesus Christ. Hindi ko po ito sabi. Ang sabi ni Jesus Christ, you can do greater things than this. Yung mga followers niya can do greater things. Amen. At dahil doon, galit ng kaaway. Natalo na nga sila ni Jesus doon sa cross ng Calvary. As ikaw, na sumusunod, aapakan mo yung kanyang ulo.
ayaw niya. So, magkakaroon, ano yung mga nangyari? The spiritual oppression, no? Maaaring maka-experience ka ng spiritual burdens, temptation, or demonic opposition. Or some of our brethren sa Africa naka-experience ng persecution. Ang iba naman sa Western, no, sa Europe at sa Northern America, Canada and America, na-experience na rejection. Maaaring ang ilan sa inyo nakakita ng post na kung saan yung pastor na nangaral ng John 3:16 for the soul of the world ay kinulong. At ganun din sa Canada, meron din mga instances na gano'n. At ang iba naman ay maaaring mawawalan ka ng kaibigan, no? Dahil sa iyong pananampalataya or namamarginalize ka. And then, pang-apat na storms ay yung storms that caused by others. May ibang tao. No? Minsan, meron ka, nakakaranas ka ng bagyo dahil sa mga ibang tao. No? For example, injustice. You are falsely accused or someone slander you, bash you. No? O meron ka co-worker ka na bully. Okay. O minsan yung employer mo ay niloloko ka. Pwede yun. Nangyayari yun. Maaaring mangyari. No? At ang iba ay nakakaranas ng tragedy. Ang iba nakakaranas ng betrayal. Ang iba ay nakakaranas ng sudden death. So ano yung mga bagay na yun? No? It reveals our foundation. Storms sa buhay natin will reveal ano ba ang pundasyon ng buhay natin. Sabi roon sa Matthew 7 verse 25, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Ano ang ginagawa ng trials? Trials expose whether our faith is real. Nagpapakita yung mga trials sa buhay natin kung tayo nga ba ay totoo. Amen. Dati, pag bumili ka ng damit, lalo na galing Divisoria, para mo malaman na original, ibababad mo muna. Pag umurong, alam mo na yon. No? At ganoon din sa atin. Yung mga bagyo sa buhay, kung umurong ka, baka hindi oriented. Trials expose whether our faith is real. Sabi sa Proverbs 3:24-26, basahin ko po. You can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. You need not be afraid of sudden disaster or the destruction that comes upon the wicked, for the Lord is your security. He will keep your foot from being caught in a trap. Sabi roon, the Lord is our security. Proverbs 3:24-26. Darating at darating ang bagyo. Whether believers or unbelievers, darating ang bagyo. At alam niyo ba, isa sa pinaka-importanteng regalo na natanggap natin sa Panginoon is the gift of choice. Yung pagpili. Ilang desisyon ang ginagawa ninyo sa buhay? Sino sa inyo ang nagdidesisyon 100 times a day? Wala? Sino sa inyo nagdidesisyon 1,000 times a day? Wala? Ilang desisyon ang ginagawa ninyo? Meron 10? Meron 10. Noong February 20, 2025, ang CNBC naglabas ng ganitong article. Ito ay pag-aaral. Sabi rito, the average adult makes 35,000 decisions a day. 35,000 decisions a day. Gigising ka, kukurap ka, lalakad ka, hihinga ka.
35. Ito po yung pag-aaral, no? Na ginawa nila. Kaya tayo, meron tayong ano eh. Meron tayong choice. At ito po ay napakalaking bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. No? One of the gifts that God bestowed to man is free will. Siya ba ay mag-obey o mag-disobey? Siya ba ay magsusurrender o magre-rebel? Will we build our lives upon the sand? O i-build natin yung buhay natin sa rock kay Jesus? Shall we choose poverty or shall we choose prosperity? Pag pinag-aralan natin yung Proverbs and Ecclesiastes, it's a choice. Yes, sinabi sa Proverbs na ginawa ng Diyos yung mahirap at mayaman. Pero huwag kang huminturod. Ituloy mo. Hindi masama na isinilang mong mahirap. Pero binigyan ka ng Panginoon ng power to get wealth. The thing is, what are you doing with that God-given power? Di ba? Actually, kahit kayong pagkakalupin. No? Binigyan ka ng Panginoon ng opportunity para mag-invest sa kingdom. Para yung buhay mo at lahat ng bagay sa iyo ay protected at i-prosper. Honor the Lord with the first fruit. I-honor mo siya eh. Ngayon, ito ay pagpili mo. I-honor mo ba siya o i-honor mo sarili mo? It's a choice. Kung natin, nakailang desisyon na kayo ngayon? Siguro nasa 15,000 na. Nakakalahati na. Makikinig ka pa rin ba o hindi? So, tingnan mo natin yung gospel connection. Jesus Himself is the rock. His death and resurrection provide the foundation for eternity. Si Jesus Christ yung ating pundasyon. Sabi roon, while we were still sinners, Christ died for us. We were reconciled to Him through the death of His Son. How much more shall we be saved through His blood? Okay. So yung obedience flow from grace, not legalism, or stability in Christ alone. Ano yung ibig sabihin niyo? Mga kapatid, pinalaya tayo ng Panginoon. Dahil malaya tayo, may malaya tayong pagpili. Amen. No? Ipapabuhay ba natin yung buhay natin to give glory to God or give glory sa enemy? Choice pa rin natin. Yung bawat gising natin ay choice natin na tayo po ay babangon o hindi. Yung ginising ka ng Panginoon, choice ni Lord yun. Amen. Kung babangon ka, Choice mo yun. nung in-explain ng Lord yung buhay mo everyday, choice yun ng Lord eh. Diba? Pagpapasya niya yun eh. Biyaya niya yun. Ngayon kung ano ang gagawin mo sa buhay na yan, choice mo yun. Magpipili mo yun. Anong ginagawa natin sa mga choices natin? Yes, we are saved by grace through faith. Niligtas tayo ng Panginoon dahil sa biyaya niya. Nung niligtas ka, ang sabi nga, He prepared good works for you. Hindi mo naglalaban yun. Good works ay result namin niligtas ka ng Panginoon. Amen. Hindi ka niligtas dahil sa good works mo, niligtas ka for the good works. So that you could do good works. Sabi doon sa Ephesians 2, verse 10. Yung choice natin. Paano pa tayo in-empower ng Lord? He gave us His Holy Spirit. Yung Holy Spirit enabled us so we can do things, sabi ni Jesus Christ, greater things than this. Ikaw kapatid, tayo po ay carrier ng presence ni Lord, Emmanuel.
anong ginagawa natin sa presensya ng Lord. Saan natin dinadala ang presensya ng Lord? So ito po yung takeaway natin. Let us build on the rock, mga kapatid. How we build on the rock, let us hear and obey. Let us hear and obey Christ's word. Babalik pa rin talaga tayo sa basic ng faith eh. Last Friday, may counseling ako. Sabi yan, 20 years na siya sa Christian life. So, maaaring iniisip niya, malalim pag-uusapan natin. Just go back to assurance. Ano ba yung assurance mo? Why? Kasi sometimes we think na we are so advanced at detached na tayo sa foundation. Hindi ho. Ang 101 na building, kahit napakataas niya, hindi ho yan madedetach sa foundation. Hindi mo yan mawawala sa pundasyon. Hindi yan nakalipad. Nakatayo pa rin siya sa matibay na bato. Sa matibay na pundasyon. Kahit tumanda na tayo bilang mananampalataya, hindi ho tayo dapat mawala sa tunay na pundasyon ng ating pananampalataya. Si Kristo. Let us dig deep into His truth. Let us stand firm when storms come. Darating at darating ang bagyo. Hindi ho namimili ang bagyo. Hindi ho namimili ang linggol ng buhay. Hindi sasabihin ng bagyo na, oh, ay, ano to eh, worship leader ito eh. Tabi tayo yan, sabihan natin kasi yan. Ito, pastor ito, huwag na ako. Hindi ho mamimili ang bagyo. Amen. Lahat ay dadaanan ng bagyo. Ang tanong, ano ang pundasyon mo? Si Kristo ba ang pundasyon mo? O yung yaman mo, trabaho mo, o yung ganda mo at kagwapuhan mo? Mga kapatid, gawin nating pundasyon ng Panginoon. Sabi rin sa Luke 6:48, He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on whom? On rock. And who is the rock of our salvation? Jesus. Sa araw na ito, kung ikaw kapatid ay hindi mo pa ginagawang pundasyon ng buhay mo ang Panginoon, hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas, this is the day of salvation. Amen. Anyayahan kita sa pagtanggap. Sundan mo ang panalangin na ito. Panalangin ng pagsisisi. Pagsisisi dahil hindi mo siya ginawang pundasyon. Pagsisisi dahil sa disobedience. Panalangin ng pagkilala na Panginoon, kung wala ka, wala ako. Ikaw ang maging pundasyon ng aking buhay. Maghari ka, pangunahan mo. Panalangin ng pagtanggap sa kanyang kaligtasan, sa kanyang ginoo. Sabi ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Regalo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, kung tatanggapin mo ang regalo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sundan mo ang panalangin na ito. Panginoon, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, O Diyos. Sa oras na ito, ikaw ang aking tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa akin, ikaw ang tunay na maging pundasyon ng aking buhay. Mula sa oras na ito, hanggang ako ay nabubuhay. Tinatanggap ko po ang iyong regalo na buhay na walang hanggan.
Sa pangalan po ng anak at ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kapatid, kung sa oras na ito, tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, may mga leader tayo, maaari niyo kami kausapin, maaari mo ako i-approach man. And for all of us, let us stand and let us pray. Father, we praise you and we honor you, O God. We thank you for your grace. We thank you, O Lord. Tunay nga po, wala pong matibay na pundasyon maliban kay Kristo Jesus. Amen. Tulungan niyo po kami na ang aming pananalig, pananampalataya ay maituon lamang sa Kanya. Yes. At sa mga bagyo na aming nararanas, dalangin, Panginoon, na yung kapangyarihan mo, presensya mo, sa mga may sakit at karamdaman, dalangin ang kagalingan. Yes. Sa lahat ng pangangailangan, O Diyos, kayo po ang tumugon. Amen. At sa aming Panginoon, paghahanap, Panginoon, matagpuan ka namin. Makamtan namin ang kapayapaan at kaligtasan binibigay ni Kristo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po'y manatili na katayo. Praise God. Katulad ng isang bahay, pwede tayong magiging maganda sa harap, maganda yung design, kapit-akit sa iba. Ang tanong,